Ari ba kayong tumayo mga bata para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kaibuti mo po, Panginoon, kaya patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin, nagabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng mga araling ituturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal, at kalakasan sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming mga guro at mga magulang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata! Kumusta naman kayo ngayon? Mabuti naman kung ganon. Mayroon bang lumiban sa ating klase ngayon? Mabuti kung ganon. Sino sa inyo ang nakakaalala sa ating tinalakay noong unang tagpo? Oh, okay. Magaling! Ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo ay tungkol sa kwentong Ang Batik ng Buwan. Sino-sino nga naman ang mga tauhan sa kwento? Okay, magaling. Ano naman ang aral na mapupulot natin sa kwentong Ang Batik at Ang Batik ng Buwan? Okay, magaling. Dapat mag-ingat tayo. At huwag tayong magpadalos-dalos sa ating desisyon. Ang lahat ng iyong sagot ay magaling. Palakpakan. Magkakaroon tayo ng laro. Gusto niyo ba yun, mga bata? Kung ganun, magsimula na tayo. Ang larong ito ay tinatawag na scramble words. Ito ang ating panuto. Ayusin ang mga maling pagkakasunod-sunod na titik sa isang salita. Naintindihan niyo ba, mga bata? Okay, magaling. At bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ang mga scramble words. Okay, tapos na. Ano ang inyong naobserbahan sa mga salita na inyong inayos? Okay, magaling. Ang mga nabuo nyo mga salita ay may kaugnayan sa ating tatalakayin ngayon. Bago ang lahat, ipapakita ko sa inyo ang mga layunin. Pakibasa. Mabibigyang kahulugan ang mga mahihirap na salita sa kwento. Mapapahalagahan ang aral na mapupulot sa kwento sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan. Makabubuo ng slogan mula sa aral na mapupulot sa kwento. Okay, salamat mga bata. Bago tayo tumungo sa ating tatalakaying kwento, mayroon muna tayong sasagutan. Handa na ba kayo? Okay. Iugnay ang mga salita sa hanay A sa hanay B. Isulat bago ang bilang. Handa na ba kayo? Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Okay, tapos na ba mga bata? Okay, mabuti naman kung ganun.
Bago tayo tumungo sa ating talakayan ay ipapaalam ko muna sa inyo ang mga alituntunin na dapat ninyong sundin. Maaari niyo bang basahin mga bata? Makinig ng mabuti sa guro. So, kinahanglan nga maminaw gid mo sa maisa kay parang na may maka-answer o pangutanon mo. Iwasang makipag-usap sa katabi. O dili sige tabi, maminaw sa maisraw na diri sa tubangan. Itaas ang kamay sa gustong sumagot o tanong. So, dili mo answer in chorus ha, dapat mo hands up kay para ma-recognize mo tanan. Makilahok sa talakayan at mga gawain. So, dapat mo-participate mo sa klase. Respetuhin ang bawat isa. Maasahan ko ba yan sa lahat? Maasahan ko ba yan sa inyo lahat mga bata? Okay, mabuti mo. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa kwentong sina Adlaw at Bulan. Imbis na basahin natin ang kwento ay meron akong video na ipapakita sa inyo. Handa na ba ang lahat? Manood ng mabuti dahil meron akong mga katanungan na meron akong katanungan mamaya. Maliwanag? Okay. Sina Adlaw at Bulan. Noong unang panahon ay may mag-asawang may mabuting pagpapasunuran at pagmamahalan. Sila'y sina Adlaw at Bulan. Nagkaanak sila ng maraming bituin. Napansin ni Adlaw na lubha ng masikip sa kanilang bahay sapagkat patuloy na nag-aanak si Bulan. Kinausap ni Adlaw si Bulan at sinabi sa asawa na pagpapatayin nila ang iba nilang mga anak upang lumuwag ang kanilang tirahan. Tinutulan ni Bulan ang mungkahi ni Adlaw at ito ang naging dahilan ng mainit nilang pagkakagalit. Wala nang katahimikan sa kanilang bahay sapagkat halos araw-araw ay nag-aaway sila. Hindi na nakatiis si Bulan at ipinasya niyang makipaghiwalay sa asawa na lalo namang ikinagalit ni Adlaw. Hindi nagtagal ay pumayag na rin si Adlaw na makipaghiwalay. Sa kasunduang isasamang lahat ni Bulan ang mga anak na bituin at hindi na pakikita sa kanya ang mag-iina. Kaya mula noon, makikitang nag-iisang sumisikat si Adlaw sa araw. At sa gabi naman ay lumilitaw si Bulan kasama ang mga anak na bituin. Kapag ang dating mag-asawa ay nagkakatagpo, ay lalong tumitindi ang puot ni Adlaw kay Bulan. Kaya hinahabol niya ito na nagiging dahilan ng eclipse. At yan ang kwento ng sina Adlaw at Bulan. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Naintindihan niyo ba ang kwento mga bata? Mabuti naman kung ganun. Ano nga ulit ang pamagat ng kwentong inyong pinanood? Oh? Magaling. Sino-sino ang mga tauhan sa kwentong sina Adlaw at Bulan? Sino ang mag-asawa sa kwento? Okay, magaling. Ano ang problemang kinakaharap ng mag-asawang si Adlaw at Bulan? Okay, magaling. Ang problemang kinakaharap nila ay marami silang anak at karang feeling ni Bulan nga
Dili nila kaya buhion ang kadtong iyang mga anak tungod sa kadaghan. Ano ang naging solusyon ni Adlaw sa problema nila? Maaari ka bang tumayo? Oo. Ang problema ang naging solusyon ni Adlaw sa problema nila ay patayin ang kanilang mga anak. Pwede di ay na class? Dili, no? So, dapat panindigan yun na ninyo. Nabuhion na ninyo kay inyo manang binuhatan. Bakit hindi sumang-ayon si Bulan sa solusyon ni Adlaw? Okay, magaling dahil hindi madaling mawala ng mahal sa buhay. Magaling mga bata, talagang nanood kayo at naintindihan ninyo ang kwentong sina Adlaw at Bulan. Bigyan nyo ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. Ano naman ang napulot ninyong aral sa kwentong inyong pinanood? Maaari ka bang tumayo? Ang aral na mapupulot sa kwentong pinanood natin ay ang pagmamahal sa pamilya ay dapat na mas mahalaga. Magaling mga bata, bigyan ng 5 palakpak. Sa inyong napulot na aral, paano ninyo ito mahihintulad sa totoong buhay? Maaaring ka bang tumayo? Okay. Bilang isang anak, gagawin natin ang lahat para hindi sila mag-away at huwag kayong maging pasaway sa kanila. Dapat, musunodin mo sa inyong ginikanan kay wala, importante gina siya. Magaling. Bigyan ng 5 palakpak. Nakikita ko na madami kayong natutunan sa ating tinalakay. Ngayon ay tumungo na tayo sa ating panghuling gawain. Maaari nyo bang basahin ang panuto? Hahatiin ko ang klase sa 2 pangkat. Ang gagawin nyo lang ay gumawa ng slogan patungkol sa aral na inyong napulot sa kwentong sina Adlaw at Bulan. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para gumawa. Naiintindihan nyo ba ako, mga bata? Okay naman. Mabuti naman kung ganun. Simulan na natin. At bago pala yon ay meron tayong pamantayan dito. Una, ang nilalaman 50%, pagkamalikhain 30% at pagtutulungan 20%. Handa na ba kayo mga bata? Maaari na kayong magsimula. Tapos na mga bata. Ang nanalo sa ating gawain ngayon ay ang Group 1. Bigyan ng 5 bagsak. Para sa ating takdang aralin, sa isang buong bond paper, gumuhit ng araw, bulan at bituin na parang isang buong pamilya. Ipasa ninyo next meeting. Yan lang at maraming salamat.